Isang grade 11 student mula Bacolod City ang pinagbabaril sa harap mismo ng kanyang mga magulang. Ang isa sa mga gunman, tatay ng isang biktima umano ng panggagahasa kung saan nadadawit ang mga kaibigan ng binata. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Kayla Makantan. Isa raw sa pinakamapait na pangyayari sa buhay, ang maunang pumanaw ang anak kaysa sa magulang. May katumbas pa kaya itong sakit kung sa harap mo pa mismo siya binawian ng buhay. Mabait at malambing, ganito ilarawan ng kanyang mga kaanak at kaibigan ang 20 anyos na si Nicus Balagosa. Maraming hilig gawin si Nicus, gaya na lang ng paglalaro ng bilyar. Kaya ang kanyang mga magulang naglagay ng billiard setup sa labas lang ng kanilang bahay para may libangan ang kanilang uniko iho, pati na rin ang kanyang mga kaibigan. Nagvo-volunteer din si Nicus sa animal shelter. Ang plano pa nga, doon siya magdiriwang ng kaarawan sa Hulyo. Pero hindi na ito mangyayari. Ang binata kasi, walang habas na pinagbabaril nitong linggo. Ang mas masakit, nangyari ang insidente sa harap pa mismo ng kanyang mga magulang. Walang laban-laban yung bata. Wala silang awa. Sa kuha ng CCTV sa labas lang ng kanilang bahay, makikitang naglalaro ng bilyar si Nicus bandang alas 7 ng gabi kasamang iba pa niyang kaibigan. Mapapansin ang pagdaan ng isang pulang kotse. Hindi hagip sa kamera pero nagsibabaan ang mga sakay nito at pinuntahan si Nicus na agad pumasok sa kanilang bahay matapos makitang armado ang mga lalaki. Lang na sabi niyang word yung tumakbo siya, mama, yun lang. Nalakpan ni Nicus yung pinto, tapos sinira ng dalawang suspect yung pinto, tapos na-open yung pinto. Yung tinatry ko, yung hindi siya mabaril, pero dalawa sila nabaril siya ng isa niyang kasama. Sabi ko pa, sir, hindi yan, ako yan. Ang dalawang gunmen, tinutukan din ng mga magulang ni Nicus bago tumakas. Ang lahat ng ito, nangyari lang ng ilang segundo. Kaya hindi lubos maisip ng mga magulang ni Nicus kung ano ang motibo ng mga seleri. Pero ayon sa mga pulis, posibleng may kinalaman ito sa reklamo sa ilang kaibigan ni Nicus na nadadawit sa umano'y panggagahasa sa isang minor de edad. Ang isa kasi sa gunman, tatay ng babaeng biktima. Posible po na nasangkot lang ito ang ating biktima sa isang kaso din ng ating suspect regarding sa anak niya. Bago ang insidente, nagkaharap na rin daw ang suspect at mga kaibigan ni Nicus sa police station at malinaw na alam ng suspect na walang kinalaman si Nicus sa kanilang reklamo. Sa ngayon, patuloy ang pagtugis sa mga pulis sa 4 na persons of interest. Ang anumang kasalanan ay may kabayaran at may prosesong dapat sundin, kaya hindi dapat ilagay sa mga kamay ang batas. Mobile Journal Kayla Makantan, hatid ang mukha ng balita. Dinadayo ang Singapore para sa mga iconic na pasyalan nito tulad ng Merlion at Sentosa Park. Pero para sa mga kapatid nating OFW na namimiss na ang Pinas, isang bar sa Singapore na Mala Sari-Sari Store ang pumapatok ngayon. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Julie Baiza. Mga kapatid, bisitahin natin ang mga sikat na tourist destination dito sa Singapore. Kung libreng pasyalan ang hanap nyo, una na sa listahan itong Singapore Botanic Gardens. Located sa heart of the city of Singapore, pwedeng libutin ang Mala Forest vibe na pasyalan habang kasama ang barkada o kaya ay pamilya. Sino rin namang hindi mapapapose sa sikat na Merlion Park? Kahit saan ka tumingin dito, may napapangangang turista. Kanya-kanyang anggulo dahil marami talagang tao. Kung food trip naman ang hanap nyo, may mga hawker centers na nagsuserve ng murang pagkain dito. Noodles, chicken, pork at beef. Pagdating sa nightlife, Mala Sari-Sari Store ang setup nitong Eskinita sa Cottage Terrace. Gusto raw kasi nilang iparamdam yung Pinas feels na pagpasok sa isang Eskinita, mayroong sari-sari store. Kaya naman ang mga namimiss mong kukutin, meron dito. Tulad nitong chicharon at mani. 2 buwan pa lang ang Eskinita na pag-aari ng 8 Pinoy na magbabarkada. Gusto talaga namin ipaparamdam sa mga Pilipino, merong place para sa kanila sa Singapore. Kitang-kita naman natin, Eskinita, Tarangkito. Ang mga
mga staff dito, puro mga Pinoy din. Gaya ni Ate Faye na 14 years na sa SG. Enjoy daw siya sa trabaho. Masaya kasi marami ka pong namimit na iba't ibang mga Pinoy. Tapos marami kang nakikilala na iba't ibang hindi baka maririnig mo sa kanila yung mga iba't ibang experience nila, ganyan. Kaya kung miss ng mamulutan ng crispy pata o kaya adobong wings, nandito lang daw ang Eskinita. Magkano ba yung sugo nyo, ate? Magkano sugo dito sa Singapore? Binibenta po siya ng $1. At tulad nga sa mga sari-sari store sa Pinas, meron ding ganitong paalala. Bawal mangutang kahit pa kababayan. Ang mga Pinoy likas na malikhain sa paggawa ng negosyo, sa Pilipinas man o maging sa abroad. Mobile Journal Julie Baizo po, hatid ang mukha ng balita. Nagliliwanag gabi-gabi ang libo-libong rosa sa isang pasyalan sa Cordova, Cebu. Ang tawag nila dyan ay ang 10K o 10,000 roses na inspired mula sa South Korea. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Merymon Reyes. Gusto nyo ba mag-Korea pero wala pang budget? Aba dito sa Cebu, pwede ka na palang umaura ala K-drama. Pasado alas 6 ng gabi, tila nabubuhay ang hile-hilerang mga bulaklak dito sa Cordova, Cebu. Ang kaibahan lang, wala kang makikitang palipad-lipad na mga bubuyog dahil ang mga rosas na nandito ay artificial at umiilaw. Ito nga ang 10K o 10,000 roses. Isang tourist attraction sa lugar na bibigyang buhay ang K-drama dreams nyo. Pag bumisita po kayo dito sa 10,000 roses, makikita nyo po yung magagandang mga bulaklak na kumikinang at saka yung sinasabayan pa ng magandang tanawin ng ating city view. Tapos yung mga magagandang city lights, and then makikita nyo din po dito yung Sisilix Bridge. Actually po yung inspirasyon po ng 10,000 roses is from Korea. Since in Korea there's many places planted with LED roses. Sa halagang 20 pesos, malilibot mo na ang LED rose garden na ito na tulad ng nasa Seoul, South Korea. At opo, legit na 10,000 ang bilang ng mga rosas. So confirmed na po, hindi lang basta-basta tinatawag na 10,000 roses itong tourist attraction dito nga sa Cordova, kundi 10,000 piraso talaga yung LED roses na makikita. So 5,000 dito sa bahagi na ito. Kapag sa kabila naman, 5,000. Pagka umiitim na yung itsura ng LED rose at saka dumidilim na yung ilaw niya, papalitan nila ito agad para ma-maintain yung quality ng experience. May mga live band pa rito at tambayang alfresco. Pwedeng bumili ng coffee, pastry o iba pang finger foods. Habang nagpapahinga, ilalasap ang malamig na simoy ng hangin at tinitignan ang kahabaan ng Cebu-Cordova Link Bridge. No tripod para pang video o picture? No worries dahil meron din sila ritong human drone na kukumpleto sa documentation ng tourist trips mo. Say ng mga nakakwentuhan nating turista, pwedeng mag-date kasama ang love of your life at picture perfect ang lugar on and off cam. Lalo na para kay Ira Krishna Claro na isa ring K-drama fan. Parang parang K-drama talaga. Maganda. Napakaganda. Sobrang ganda po ng view. Nakakaakit talaga. Maganda yung ambience at maganda yung quality sa pagkain at sa restaurant. Ang ganda. Saka presko yung hangin dito. Kasing ganda po ba ng rosas ang date natin o mas maganda si Ma'am? Mas maganda si Ma'am siya yung butterfly. Maaari ka ring mag-uwi ng LED rose mula sa souvenir shop nila at handcrafted daw lahat ng pwedeng ipampasalubong kasabay ang magagandang memories kasama ang mga bulaklak na ito. Mga kapatid, roses are red, violets are blue. May 10,000 LED roses dito lang sa Cordova, Cebu.